Philippines has no plans of going to war with China. Pero bakit po natin hinahayaan yung US na para ba ang footing na ay magkaroon na ng digmaan sa West Philippine Sea? Hindi po ba yan na dangerous para sa atin tsaka sa lahat ng mga kababayan natin? Hindi po ganun ang aking pananaw. Sino ba ho nagwo-water cannon? US ba po o China? Sino ang nasa war footing? Tayo ho ba o sila? Sa akin po malayo po at ayoko pong magkagera. Ngunit, Madam Chair, nung DBCC budget briefing, nahirapan po tayo na hanapin sa President's budget message ang tungkol sa defense. I'd like to ask DND, bakit po understated doon sa budget message at walang hiwalay na kategory ang tungkol sa defense? kasi po ang pangangailangan po ng bansa na pressing ngayon ay ang capital base to generate resources on a sustainable basis for the economy to grow, for food security to grow, to energy security to grow, in order for us to leverage the resources garnered from this to sustain a growing and evolving defense establishment. The mission of the President to us was clear. And he underscored the needs of the other sectors so that it will be a holistic development of this country. Yet, his mission to us is clear, his support to us was clear. And his first SONA, he said, our territorial defense and our internal security are paramount. Madam Chair, given na sa budget message natin na gusto i-summarize ano ba yung mga priorities ng ating administration through and that is expressed through the national budget. Pero Madam Chair, given na ang 12% increase sa TND, mas mataas ito dun sa 9.5% na increase ng national budget. Tapos, yung figures din in itself, di malaki talaga yung inaalot natin for the defense sector. So it seems, Madam Chair, na ang dating sa akin, meron ba tayong ayaw na sabihin or ayaw natin i-emphasize sa mga Pilipino tsaka sa other countries din when it comes to our defense strategy? Madam Chair, salamat po sa tanong ng ating magiting na kinatawan. Ang ibig po sabihin nitong 12% ay humahabol tayo sa defense spending na hindi nagawa nung araw. Ay peso delayed now, magbabayad ka ng 3 piso sa susunod na taon kasi walang bansa sa buong mundo na walang malakas na national defense. Yan ang ibig sabihin yan, na humahabol tayo sa kapabilidad ng iba dahil may karera sa palakasan ng mga bansa ngayon, lalo na sa kanilang kakayahan na ipagtanggol ang kanilang teritoryo at kanilang sarili. At ito'y pinagugugulan talaga at pinag-iingatan po namin ang paggugugol. Ngunit ito'y kakailanganin. Kung hindi, wala po tayong magiging karapatan na sabihin tayo ay makaserinlan na bansa pag hindi natin kaya tayuan ang ating sarili. At ito'y work in process. Mahal po ito. Kaso hindi po pwede ipagpaliban ito. Okay. Madam Chair, if we are that serious in truly defending our sovereignty, tingin ko po it is disservice na sa budget message pa lang, 1 paragraph lang yung inaalot natin doon sa usapin ng defense, compared sa ibang mga topics sa national budget na actually ay mahalaga din. In connection to that, Madam Chair, the bilateral security guidelines between the Philippines and the US actually states, and I quote, dapat tayo ay mag-coordinate closely. Philippines and the US will coordinate closely on the Philippines defense budget planning, including through the development of a security sector assistance roadmap, and so on and so forth. Madam Chair, the US will have a way to delve into our budget planning sa defense, pero tayo hindi naman tayo allowed, 'di ba, na manghimasok sa defense budget planning ng United States. So ito po ba ay isa sa mga bagay na ayaw nating ma-emphasize kaya hindi natin hina-highlight ito sa ating President's budget message? Hindi po kami nagkokonsulta, Madam Chair, sa United States sa aming budget planning.
Kami po ay humihiling sa kanila ng capability upgrade assistance, batay po sa MDT at iba po ang mga cooperation agreements. Pero sa paggagawa po ng ating budget, sarili po nating gawain ito at walang coordination po sa Estados Unidos ito at kahit anong ibang bansa. Dahil ito'y internal na proseso ng ating bansa. Ngayon, sa capability upgrade naman po, ito'y mabibinbin kung hindi tayo pumasa sa General Security of Military Information Agreement sa kanila at sa ibang mga bansa. Dahil highly technical ang mga usapin na ito at highly confidential ho. Kaya ang capability upgrade natin hanggat hindi tayo pumasa sa mga security requirements natin ay mabibinbin. Pero sa paggagawa po ng budget, wala po ako nakita ng isang dayuhan na nakialam po sa pag-prepare ng ating budget. That's noted, Madam Chair. Kaso nga lang po, ang binasa ko po, ito ay yung Alliance Foundations mismo ng Bilateral Security Guidelines na accessible din naman sa online, both from Philippine and US institutions. Now, Madam Chair, kung yun po yung binabanggit, are we saying na merong mali doon sa Bilateral Security Guidelines? Re-reviewin po namin yung bilateral security guidelines kasi wala pong coordination na nangyayari. But thank you for informing me of that ho and I'll review it. Now, Madam Chair, pagpapatuloy ko po on defense of our sovereignty, nandyan po ang United States which actually ay hindi naman bahagi ng ASEAN. Hindi siya party supposedly doon sa issue sa West Philippine Sea. Ano po ba yung magiging way forward natin? Kasi as a young representative, Madam Chair, ang dating po sa akin, it's like we're trying to defend our sovereignty against one country by giving up our sovereignty to another country. So, is it a sustainable way to defend our territory, Madam Chair? Madam Chair, salamat po sa tanong. Ang dinedepensahan po natin ay ang rules-based international order. Ang nagko-constrain ho sa mga bansa ay international law at UNCLOS. Yun po ang ginagawa natin sa mga kaalyado natin, ini-enforce natin ang UNCLOS. Ang sinasabi po ng ating mga katunggali, kino-contain natin sila. Hindi po totoo yun. At pag nagsabi ho kayo na kino-contain sila, inaamin nila na gusto nilang lumaki at manakop, mag-expand, kumupkop. Kaya tayo po ay may mutual defense treaty at may alyansa po ng iba't ibang mga bansa. Lalong-lalo na po ngayon na lumabas ang 10-dash line ng China, mas lalo hong maraming sumang-ayon sa pwesto po ng Pilipinas. Ang pag-aalyansa po ay hindi bago. Ang China rin ay nag-aalyansa sa ibang mga bansa. Sila po ay active sa kanilang alliances. At ano po ba ang nangyari? Hindi ba po ang Scarborough ay kinupkop? Kinupkop ba tayo ng Amerika? Hindi naman po eh. At ako po ay very, very cognizant na kailangan natin ng independent foreign policy. Dahil ang China po, kailangan po natin at napakalaking merkado niyan. Pero kung patas po ang laban, wala po silang inaako na teritoryo natin, di sana po wala tayong problema. Yun lang naman po ang akin. Madam Chair, tayo din naman po, ako tingin ko yung from 9-dash line naging 10-dash line na yung sa China. Imaginary po yan, dapat hindi yan nakilalanin. Pero Madam Chair, ang gusto nating mas mapag-usapan pa, Madam Chair, paano natin yan hindi gagawin? imaginary yan. Target po ng China yan sa tingin namin dahil paunti-unti po ang kanilang pag-expand. Yeah, Madam Chair, when I say na imaginary, ibig sabihin dapat hindi yun kinikilala kasi walang basis naman talaga yung 9-dash line tsaka yung 10-dash line. And tayo, we assert na yung West Philippine Sea, yung ating exclusive economic zone, dapat atin yan. And no made-up map by China or any other country should change that. Yun nga. Pero Madam Chair, paano natin yung gagawin? Kasi, for example, majority of Filipinos gusto namang ma-defend yung West Philippine Sea through diplomacy or peaceful means. Hindi po yung nagwa-warmongering tayo sa Asia Pacific or sa West Philippine Sea.
Also, Madam Chair, Presidential Envoy to China, Teddy Boy Locsin Jr., said the Philippines has no plans of going to war with China. Pero bakit po natin hinahayaan yung US na para ba ang footing na ay magkaroon na ng digmaan sa West Philippine Sea? Hindi po ba yun na dangerous para sa atin tsaka sa lahat ng mga kababayan natin? Hindi po ganun ang aking pananaw. Sino ba ho nagwo-water cannon? US ba po o China? Sino ang nasa war footing? Tayo ho ba o sila? Sa akin po malayo po at ayoko pong magkagera. Ngunit, ang diplomasya po pag hindi natin binakapan ng katatagan sa paraan ng pagkakaroon ng matibay na kapabilidad na tayuan ng iyong sarili, baliwala ho ang democracy, lalo na sa determinadong malaking bansa na may hangarin na kupkupin ang buong South China Sea. Yeah. Madam Chair, tingin po natin hindi tayo dapat mamili kung sino yung mga bansang gusto nating pigilan sa kanilang mga hegemonic na ginagawa. Kasi China does that, no? Undeniably. Pero decades na rin na ginagawa din yan ng United States sa iba't ibang regions na ating planeta. Kaya Madam Chair, ito ang Madam kasunod Chair, kong hindi nila questions. ginagawa sa Pilipinas yun. Madam Chair, I think mismo yung bilateral security guidelines shows na sila pwedeng makialam sa atin pero tayo hindi naman natin yun magagawa. No? So it's not even bilateral or fair.